Welcome sa Filipino 3, Quarter 3, Week 1 to 4, Reviewer with Answer Key. Inihanda ni Teacher JM. Paunawa, ang lahat ng nilalaman ng video na ito ay drill lamang upang makatulong sa mga mag-aaral sa kanilang pagsusulit. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Week 1, Kahulugan ng tambalang salita. Panuto. Piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ano ang ibig sabihin ng tubig alat? A. Tubig na malamig. B. Tubig na malabo. C. Tubig na ginagamit sa pagluluto. D. Tubig sa dagat o kinuha mula sa dagat. Number 2. Ano ang ibig sabihin ng labas-pasok? A. Magnanakaw. B. Hindi mapakali sa gagawin. C. Taong madalas na pinapalayas. D. Akto ng paulit-ulit na paglabas at pagpasok. Number 3. Ano ang ibig sabihin ng ingat yaman? A. Taong maramot. B. Taong matipid sa paggastos. C. Gwardiya ng makapangyarihang tao. D. Pinuno ng tanggapan o samahan na may katungkuling magtago ng salapi at talaan ng mga gastos. Number 4. Ano ang ibig sabihin ng lampas tao? A. Pangkat ng mga kabataan. B. Mas mataas sa karaniwang tangkad ng tao. C. Malaking bilang ng mga tao sa isang grupo. D. Malayo sa kasalukuyang kinalalagyan ng tao. Number 5. Ano ang ibig sabihin ng ulilang lubos? A. Naligaw ng landas. B. Labis na nalulungkot. C. Taong pinaampon sa iba. D. Taong patay na ang mga magulang o wala ng buhay na kamag-anak. Number 6. Ano ang tambalang salita na sinasaad ng larawan? A. Bakas paa. B. Sinag araw. C. Bakas daliri. D. Sulat kamay. Number 7. Ano ang tambalang salita na sinasaad ng larawan? A. Bakas paa. B. Sinag araw. C. Bakas daliri. D. Sulat kamay.
Number 8. Ano ang tambalang salita na sinasaad ng larawan? A. Bakas paa. B. Sinag araw. C. Bakas daliri. D. Sulat kamay. Number 9. Ano ang tambalang salita na sinasaad ng larawan? A. Bakas paa. B. Sinag araw. C. Bakas daliri. D. Sulat kamay. Number 10. Sa pagsama-sama ng dalawang salita, nakabuo ako ng bagong salita na may kahulugan. Ang tawag dito ay blank. A. Diptongo. B. Kambal katinig. C. Tambalang salita. D. Wala sa nabanggit. Ngayon, narito ang mga sagot sa mga pahayag. Week 1. Kahulugan ng tambalang salita. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik A. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik C. Ang tamang sagot ay titik C. Week 2. Pagsasabi ng sariling idea at pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon. Panuto. Piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ito ay sariling palagay, pananaw, o saloobin tungkol sa isang balita, issue o usapan. A. Tema. B. Paksa. C. Opinyon. D. Reaksyon. Number 2. Ito ay damdaming nagpapakita ng pagsang-ayon, pagsalungat, pagkatuwa o pagkadismaya sa mga balita, issue o usapan. A. Tema. B. Paksa. C. Opinyon. D. Reaksyon.
Number 3. Sa aking pananaw, marami ng mga bata ang hindi nakakapasok sa paaralan dahil sa hirap ng buhay. Ito ay isang halimbawa ng blank. A. Opinyon. B. Reaksyon. Number 4. Nakalulungkot isipin ang nangyayari sa ating mundo ngayon. Ito ay isang halimbawa ng blank. A. Opinyon. B. Reaksyon. Number 5. Naniniwala akong kaya nating magawa ang ating assignment kung magtutulong-tulong tayong lahat. Ito ay isang halimbawa ng blank. A. Opinyon. B. Reaksyon. Number 6. Sinasang-ayunan ko ang iyong mungkahi na ang iboto natin sa susunod na halalan ay si Mang Berting. Ito ay isang halimbawa ng blank. A. Opinyon. B. Reaksyon. Number 7. Para sa akin, ikaw ang pinakamaganda noong gabi ng parangal. Ito ay isang halimbawa ng blank. A. Opinyon. B. Reaksyon. Number 8. Hindi ko nagustuhan ang mga balita sa radyo kaninang umaga. Ito ay isang halimbawa ng blank. A. Opinyon. B. Reaksyon. Number 9. Sa tingin ko, mas mura ang bilihin sa palengke kaysa sa supermarket. Ito ay isang halimbawa ng blank. A. Opinyon. B. Reaksyon. Number 10. Igalang natin ang opinyon ng bawat isa upang hindi tayo makasakit ng ating kapwa. Ang pangungusap ay blank. A. Tama. B. Mali. C. Pwede. D. Bahala na. Ngayon, narito ang mga sagot sa mga pahayag. Week 2. Pagsasabi ng sariling idea at pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon. Ang tamang sagot
ay titik C. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik A. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik A. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik A. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik A. Ang tamang sagot ay titik A. Week 3. Masabi ang paksa o tema ng teksto o kwento o sanaysay. At ang panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ito ang pangunahing idea na pinag-uusapan o tinatalakay sa isang pangungusap o talata. A. Tema. B. Paksa. C. A and B. D. Wala sa nabanggit. Number 2. Ito ay tumutukoy sa kung ano ang pinag-uusapan o ang mismong pinag-uusapan sa sitwasyon, likhang sining at sulatin. A. Tema. B. Paksa. C. A at B. D. Wala sa nabanggit. Number 3. Dito umiikot na idea na makikita sa kabuuan ng kwento. A. Tema. B. Paksa. C. A at B. D. Wala sa nabanggit. Number 4. Ito ang nagbibigay ng aral sa mga mambabasa. A. Tema. B. Paksa. C. A at B. D. Wala sa nabanggit. Para masugutan ang bilang 5 at 6, ating basahin ang teksto. Marami ng bagyo ang dumating sa Pilipinas. Ang bagyong Rolly ay isa sa pinakamalakas na bagyo na nagdulot ng pinsala sa ating mga kabuhayan. Marami tayong mga kababayan ang nawalan ng buhay, tahanan at pinagkakakitaan. Subalit, sa lahat ng mga nagdaang kalamidad sa buhay ng tao, pilit pa ring bumabangon ang mga Pilipino.
Number 5. Ano ang paksa ng binasang teksto? A. Ang paksa ay tungkol kay Rolly. B. Ang paksa ay tungkol sa bagyo. C. Ang paksa ay tungkol sa mga kalamidad. D. Ang paksa ay tungkol sa ating mga kababayan. Number 6. Ano ang tema ng binasang teksto? A. Ang tema ay tungkol sa buhay ng mga tao. B. Ang tema ay tungkol sa mga kababayan natin. C. Ang tema ay tungkol sa pinsalang dulot ng bagyo. D. Ang tema ay tungkol sa mga nadaan kalamidad. Number 7. Ito ang nagbibigay buhay sa mga pangungusap dahil nagsasad ito ng kilos o galaw ng subject na binibigyang tuon o focus. A. Pandiwa. B. Pang-uri. C. Pang-abay. D. Pangalan. Number 8. Ang pandiwa ay binubuo ng blank at blank. A. Panlapi. B. Salitang ugat. C. A at B. D. Wala sa nabanggit. Number 9. Naglalaro si Ana ng kanyang manika. Aling salita ang pandiwa sa pangungusap? A. Ana. B. Kaniya. C. Manika. D. Naglalaro. Number 10. Tumakbo si Leo sa malawak na daan. Aling salita ang pandiwa sa pangungusap? A. Leo. B. Daan. C. Malawak. D. Tumakbo. Eleven. Nagulat si Ella sa mga nangyari. Aling salita ang pandiwa sa pangungusap? A. Ella. B. Sa mga. C. Nagulat. D. Nangyari. Number 12. Natuwa si Gina sa marka niya sa Filipino. Ano ang panlaping ginamit sa nasalungguhitang salita? A. Na. B. Uwa. C. Tuwa. D. Natu. Number 13. Naghirap ang kanilang buhay nang masunugan sila. Ano ang panlaping ginamit
sa nasalungguhitang salita? A. Na, B. Nag, C. Irap, D. Hirap. Number 14. Naiyak si Nico sa pagkawala ng kanyang aso. Ano ang salitang ugat na ginamit sa nasalungguhitang salita? A. Na, B. Nag, C. Iyak, D. Nayak. Number 15. Umakyat siya sa puno. Ano ang salitang ugat na ginamit sa nasalungguhitang salita? A. B. Ma, C. Akyat, D. Maka. Ngayon, narito ang mga sagot sa mga pahayag. Week 3. Masabi ang paksa o tema ng teksto o kwento o sanaysay. Ang tamang sagot ay titik C. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik A. Ang tamang sagot ay titik A. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik C. Ang tamang sagot ay titik A. Ang tamang sagot ay titik C. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik C. Ang tamang sagot ay titik A. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik C. Ang tamang sagot ay titik C. Week 4. Pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang makabuo ng bagong salita. At ang panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Ano ang nangyaring pagbabago sa salita na nasa itaas? A. Pagdaragdag ng letra sa unahan ng salita. B.
Pagdaragdag ng letra sa gitna ng salita. C. Pagdaragdag ng letra sa hulihan ng salita. D. Pagpapalit ng letra sa salita. Ano ang nangyaring pagbabago sa salita na nasa itaas? A. Pagdaragdag ng letra sa unahan ng salita. B. Pagdaragdag ng letra sa gitna ng salita. C. Pagdaragdag ng letra sa hulihan ng salita. D. Pagpapalit ng letra sa salita. Ano ang nangyaring pagbabago sa salita na nasa itaas? A. Pagdaragdag ng letra sa unahan ng salita. B. Pagdaragdag ng letra sa gitna ng salita. C. Pagdaragdag ng letra sa hulihan ng salita. D. Pagpapalit ng letra sa salita. Ano ang nangyaring pagbabago sa salita na nasa itaas? A. Pagdaragdag ng letra sa unahan ng salita. B. Pagdaragdag ng letra sa gitna ng salita. C. Pagdaragdag ng letra sa hulihan ng salita. D. Pagpapalit ng letra sa salita. Number 5. Puso. Ano ang maaaring idagdag na letra sa unahan ng salita upang makabuo ng bagong salita? A. B. B. K. C. L. D. T. Number 6. Mano. Ano ang maaaring idagdag na letra sa hulihan ng salita upang makabuo ng bagong salita? A. B. B. K. C. L. D. T. Number 7. Ano ang maaaring idagdag na letra sa gitna ng salita upang makabuo ng bagong salita? A. B. B. K. C. L. D. T. Number 8. Asa. Ano ang maaaring idagdag na letra sa unahan ng salita upang makabuo ng bagong salita? A. B. B. K. C. L.
D. Lahat ng nabanggit. Number 9. Ani. Kung magdaragdag ng letra sa unahan ng salita, alin sa sumusunod ang maaaring maging salita? A. Ano? B. Anit. C. Mani. D. Andi. Number 10. Ata. Kung magdaragdag ng letra sa hulihan ng salita, alin sa mga sumusunod ang maaring maging salita? A. Ita. B. Aita. C. Gata. D. Atay. Ngayon, narito ang mga sagot sa mga pahayag. Week 4. Pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang makabuo ng bagong salita. Ang tamang sagot ay titik A. Ang tamang sagot ay titik C. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik C. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik C. Ang tamang sagot ay titik D. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana marami kayong natutunan sa ating araling ito. Muli, ito si Teacher JM at huwag kalimutang mag-subscribe, like at comment and share na rin sa ating mga videos. Maraming salamat. Paalam.